이렇게 배웠다가 이 다음에 놔두고도 이렇게 먹어. 소금 안 넣었어요? 소금? 소금 넣었는데 너무 이게 뭐야? 할머니 안녕히 계세요. 정월 살자. 안녕히 주무세요. Usa ka buok radish. Oh, kanang gwapahon. Iba pa. Hello mga kabisdak! Welcome back sa another episode ng ating countryside vlog. So, atong dala ko isa ano to guys? Choco pie, isang choco pie. Papremi ko kay Little Insoy kasi sumama siya kay Saldi at Dudong. Nag-cycling. Kanina ang 9, ngayon is 10, makulimlim. Ganito kapag autumn mga kabisdak. Nag-start na makulimlim at kasi yung panahon din kasi this week is makulimlim at maulan. So, maulan po ang ating araw ng Chuseok, Korean Thanksgiving Day. Bukas, Lunes, October 6 po ang Chuseok this year, 2025. Nagaiba-iba kasi yan taon-taon mga kabistak. Basta usually it falls in September or sa October. Yan po ang Korean Thanksgiving. Nagaiba-iba yung petsa kasi nakabase po sila sa lunar calendar. So yan si Bianan, early siya pumunta sa bayan. Diba kahapon, galing kami sa bayan, sinundo namin si Daddy Insoy at bumili na kami sa groceries ng mga ihanda namin para sa Thanksgiving, sa Chuseok. So hindi man open mga kapsta kahapon yung, yung rice cake na tindahan na nagtitinda ng mga rice cakes. Hindi siya open. So ngayon is October 5 man, market day. So open sila today and then maraming open ang open market. Maraming nagtitinda ngayon ng panghanda sa Thanksgiving sa Chuseok. Si Biana, nasabi ko sa kanya, samahan ko na siya. Sabi niya, wag na kasi magluluto na ako mga kabistak this morning. Pag-start na pa ako magluto. Until bukas ng umaga. Magluluto tayo niyan mga kabistak. Sa mga nakapanood ng ating vlog 2 years ago and last year, yes, may upload po ako ng aming paghanda sa Korean Thanksgiving. So yun nga, si Little Insoy para tuloy-tuloy yung aking trabaho dito sa kusina. Si Little Insoy, pinalaro ko kay Saldi at Dudong. Bukas na lang yung kanilang day off kasi bukas free na ako mga kabistak after ng aming pagatuwad-tuwad dyan, yung pagabaw-baw namin sa altar. So free na si Ajuma. At bukas darating din ang pamilya ni Kununni, pati yung kanyang anak na si Sudam. Hindi nyo pa nakikita si Sudam, I think. Last year, may vlog ako kay Sudam, pero sa mga bago nating subscribers, hindi nyo pa nakikita si Kim Sudam, yung pangalawang anak ni Kununni at Kun Gumubo. Bukas darating sila mga kabisdak. So, ayon, samahan nyo po ako maganda at magluto dito sa kusina ni Bianan. Dito ko lang ilagay itong choco pie para makita yan ang Little Insoy. Nag-cycling sila papunta po sa Sapa. Ang una natin gagawin, syempre, i-open ang pultahan. I-open ang pintuan ni Bianan. Ang pintuan, mahiwagang pintuan. Tapos ito, bibigay daw ito ni Bianan sa akin. Ano naman ito, ha? Ay, binigyan ako ni Bianan ng bag. Pang market, mga kabista kapag tamang-tama ito. Kapag mag-market day tayo, dyan mo siya. Yanggo. Ito po ang aming bayan, mga kapistak, Yanggo. Ano man ito? Plastic siguro to ba? Ay, payong! Sakto. Marami na kaming payong, mga kapistak. Padala ko yan sa amin sa Pilipinas. Ganda talaga itong bag na ito. Pang market. Tanggalin natin ang ating sombrero. Ito siya, guys. Hanggang lang bag. Pang balikwaot na mga bag. Kakaiba yung kanyang, hindi mo siya, balikwaot siya hindi ko ang audio lang. Ganito na lang pag shoulder bag mo. Salagyanan mo ng mga pinamalengke mo mga kabisdak. Yung payong, itry natin ang payong.
Oh, wag na. Basta payong ito mga kabisdak. Payong. Gusto ko yung kulay. Parang avocado. Okay. Magagamit sa na. O ano na Daddy Insoy, magbabasa ba tayo ng dyaryo o pagluluto? Para hindi niya alam mga kabisdak anong gagawin. Ano ang unahin gawin? So ayan, si Daddy Insoy talaga ang nakatuka sa mga John, yung mga fried foods mga kabisdak. Dito niya niluluto sa sahig. Naglalagay lang siya ng mga dyaryo para masalo yung mga oil na magsisitalsikan. O, hindi na tayo magapunas-punas sa ating sahig. At ito, dumating na si Bianan mga kabisdak kasi nga early man yan pumunta sa bayan. Dumating siya ng mga 10 din. Ayan ang kanyang mga pinamili. Pakita ko sa inyo mamaya yung kanyang mga pinamili. 어디가 좋은 거야? 그런 거 들어오지? 떡 사러. 동태전도 사고. 메밀도 집가도 사고. Siyempre, yung biyanan ko, tumutulong talaga yan sa amin mga kabisdak. Every year, twice lang po kami dito sa Korea nag-celebrate yung holidays nila, Chuseok, Thanksgiving, at yung Lunar New Year, yung tinatawag nilang Sulal. Same lang po ang inihanda sa Chuseok at sa Sulal. So, parang na-memorize na namin ito mga kabisdak. At yan ang pinabili. Isa sa mga pinabili ng biyanan ay fish fillet para sa chon. Spring onion. Oh, very good. Isa sa mga ginagawang chon ni Daddy Insoy ay ito. Madalas nyo pong makikita sa mga Korean street foods. Yung crab meat, may radish, yung may brown na parang pickles. Masarap yan mga kabistak. Pero si Daddy Insoy nilalagyan po niya ng spring onions at chili. Tapos meron din tayong beef. Meron po tayong pork. Hindi pwedeng even numbers, even na pairs. Hindi pwedeng pairs mga kabistak. Kailangan 1, 3, 5, 7 na mga pieces ang iyong ihahanda. Dapat bungkig o meron din tayong mga isda, yung polak natin, at meron din tayong ito, nakalimutan ko yung name, basta masarap ito na klase ng isda. Paborito po yan ni Saldi mga kabisdak, nagustuhan yan ni Saldi. So ito mga isda natin, tinanggalan na ng kaliskis, na mga, yung kanyang mga kaliskis at yung palikpik. Tapos wala na po yung laman loob. Tapos tatanggalan pa natin yan ng ulo. Ito po yung mga pagkain na hinahanda sa Jessa, pati yung fried foods mga kabisdak. Kompleto po yan. May gulay, may karne, may isda, may baka. Oh, ito po ay parang ano siya, pako. Dried na pako. Tapos ito naman is spinach. 3 klase po yan mga namol na mga vegetables and 3 klase na mga meat. Kaya may pork, beef at isda tayo. Ito naman is mga mung beans. At sa aming pamilya, hindi, bawal na bawal kaming maglagay ng chili powder or chili paste sa mga niluluto namin na ilalagay sa Jessa or yung sa altar para sa ancestral rites. Ito yung mga binili ni Bianan sa bayan kaninang umaga, mga rice cakes yan mga kabisda, classic-classic rice cake. Yung isa, yung puti, is para siyang puto yung nandito sa kabila mga kabisda. Itong ano tinitingnan ko is rice cake din yan. Tapos may palaman siya na powdered sesame seeds. Grabe, duduga. Doon na naman. 저기다 매달았어? Eh. 저거 찍히냐고? Eh. Di ba ka na mabanggi? Mabanggi dong. Sal. Kwa isa kog usa ka buok radish. Oh, kanang gwapahon. Way guapa. Way gwapa. Pili ang gwapa. Ang tuwa na sa bata. I think that one is masarap. Kini. Sa pagluluto ng mga food para sa ancestral rites or yung Jessa mga kabisdak,
ay hindi po tayo naglalagay ng mga strong flavors, strong seasoning like garlic, onion, chili powder, mga chili pepper. Hindi po siya nilalagyan mga kabisdak. At ano lang talaga siya, lightly seasoned with soy sauce, salt, and sesame oil. And sesame seeds, pwede din siyang ilagay. Kasi the reason is that Jessa dishes should look clean, calm, and pure, symbolizing respect and peace for the ancestors. Strong spices like chili or garlic are thought to disturb that harmony. Yun po ang rason mga kabisdak. Akala ko nung una parang ano lang family tradition lang talaga nila ni Binanso. Nung ni-research ko, ganun pala talaga ang rason. Ang chusok ay distinct lang po, unique po siya sa Korea, pero may roots po siya sa East Asia. May kahawig sila sa Mid-Autumn Festival sa mga Chinese. Pero ito kasi ang kakaiba sa chusok mga kabisdak, meron po silang ancestral rites or yung jesa na tinatawag, yung magabaw-baw sila sa harapan ng pictures ng kanilang mga ninuno. Very simple lang po ang pagluluto nito mga kabisdak at nilalagyan namin ng kunting spice lang talaga para naman may lasa kapag kakainin namin. Kunting-kunti lang mga kabisdak. So ito radish, hindi ito kasama sa mga food for Jessa guys. Ito is hinahanda ni Benan para sa mga friends ni Daddy Insoy at para kay Daddy Insoy at kay Kun Gumubo. Magsarap kasi ito pang pulutan mga kabisdak. Tapos na po si Daddy Insoy magluto ng kanyang mga John, yung mga fried foods. Ito naman si Bianan ay nagluluto siya ng Memil John Byong, buckwheat crepe with seasoned radish. Hindi po ito pang Jessa mga kabistak, pang pulutan lang po ito. At first time ko pong tumulong kay Bianan. First time ko ding nakita si Bianan na nagluluto nito, so tiniruan niya ako. Medyo nasarap pa naman ako. First time hindi siya masarap. Pero mga second to third ko na nasubo ay masarap na pala siya. Dito sa probinsya namin sa Gangwon kung saan kami nakatira ay popular po ito na dish guys at marami po itong klase-klaseng variety. Pwede cabbage po ang ipalaman. For me para siyang fresh lumpia. Mas masarap lang itong kanyang crepe kasi made of buckwheat flour. Mabilis lang din gawin yung kanyang crepe mga kabistak. Sa kanyang mixture maghalo ka lang ng buckwheat flour, tubig at asin. Yun lang guys. Tapos kapag ipiprito mo, konting mantika lang talaga. At dapat manipis siya na bilugan. O diba? Para talaga siyang fresh lumpia mga kabistak. Darker lang ang kulay. Tapos repeat the process lang. Mas maganda dito kung dalawa kayo. Isa yung tagaluto ng crepe. Isa naman yung taga rolyo-rolyo. Yung ginagawa ko. Kasi kapag mag-isa ka lang mga kabistak, ang nakakapagod to at matagal ka matapos at mainit. Kasi galing sa pan, tapos irurulyo mo ng ganyan. Ang init talaga nito mga kabistak. Hindi lang init ang kalaban ko dito mga kabistak. Minsan kapag may sinasabi or inuutos sa akin si Benan ay hindi ko masyadong mag-gets kasi hindi pa ako 100% fluent sa Korean mga kabistak. Sa totoo lang. Kaya grabing struggle ko dito mga kabistak. Ay! But anyways, I'm proud of myself kasi natapos ko po itong araw at natapos ko yung aking mga gawain. At alam nyo ba itong aking biyanan, isa sa pinaka-perfect example ng small but terrible. O pa, gamay-gamay, o maliit lang yan na babae si biyanan, no? Maliit lang siya tingnan, no? Pero grabe yan, ka-strong mga kabistak. Grabe yan kung magalit, grabe yan kung makasirmon. At pero mapagmahal siya, strong outside but siya, soft inside mga kabistak. Hindi po siya napapagod para sa mga anak. 난 매워서 못 먹어. 너 먹어봐. 난 매워서 못 먹어. 야, 그거 먹으면 이거 못 붙이지. 괜찮니? 괜찮아요. 맛이 있잖아? 싱거웠는데요? 싱거워? 네. 아, 이게 싱겁구나. 저것도 싱겁고? 이거는 괜찮아요. 이걸로 그게, 아니, 그게 간이 되면 이것도 괜찮은데. 많이 싱거? 뭐더라 싱거워? 간이 맞아야 맛있어. 이것만 맛있어요. 껍데기가 맛있다고? 네. 그래? 이렇게 배웠다가 이 다음에 나 죽어도 이렇게 해 먹어. 소금만 넣었어요? 소금 넣었는데 너무 적게 넣었나 봐. Katakot naman ito si Benan para naghahabili na siya mga kabisdak. Sabi niya kanina, manood ka para matuto ka. Kapag wala na ako, ikaw na magpatuloy nito. Gibinlan ako ni Benan.
Ay, pero itong si Benan, I'm sure, mahaba ang buhay nito kasi hindi mo ito kumakain. Hindi siya kumakain masyado ng karne. More on kimchi, gulay lang talaga ito siya. At hindi po siya pala yung salty na food. Ayaw niya, ayaw na matatamis. Maalat, yung oily. Ay, I'm sure mahaba po ito ang buhay ni Benan, mga kabisdak. So sabi ko sa kanya, don't worry. Dahil matagal ka pa namin masama kasama, Benan. Anyways, shout out kay Ma'am Elaine Sante in UAE at sa aking mga kabistak na sana ay matagal pa din tayo magkasama, no? Oh. Sa mga kapatid at pinsan ni Ma'am Alexa Hernandez, shout out po dyan sa Tabu, Kalinga Apayao. Kay Ma'am Emma Bernisto, Ma'am Jemery V in Iloilo, Ma'am Mimi Velasco in Quezon City, kay Ma'am Sir pala Jomel, Ma'am Jomel Ann Santiago. Happy graduation to Keisha Lacson on October 16. Shout out Elsa Erwin Jan Romeo Di Maano and kay Ma'am Marisa Miranda in Cabuyao, Laguna. Hello kay Ma'am Ann Gakusan in Ternate, Cavite. Advance happy birthday on October 13 kay Sir Jesus Manalaysay Kalilong. Belated happy birthday last October 2nd, October 2 kay Ma'am Flora Neneria. Happy birthday to Sir Luis de Belen in Lucena City. Ito po yung last dish na niluto namin ni Benan that day. Tapos kinaumagahan, araw ng Lunes, yung Chusok day na talaga. Sa morning, nagluluto pa rin kami ng beef soup, yung tanggok at yung japjay, yung Korean pansit. Ang mga gulay, mga isda at yung pork, naluto ko na lahat mga kabistak. Yung mga fried foods, naluto na din lahat ni Daddy Insoy. Gumawa pa din pala ito si Biana ng panghuli niyang dish gamit itong may meal, yung buckwheat na crepe. Nilagyan niya ng toppings na hinugasang kimchi. Cabbage yan mga kabistak, hinugasan. So ito, dahil wala siyang pula-pula, pwede siyang ilagay sa Jessa food. Ito yung mga chon, yan is fish fillet, yung perera leaves. Ito naman is, nakalimutan ko pangalan, tapos may dunggurang teng at yung ating may meal crepe. Hal mo na ate Insa, anyong hijab mo siya wala ko. Almanang. Yan po ang art ni Little Insoy, nung dito pa kami na nakatira sa bahay ni Benan, yung under construction pang ating bahay, guys. Hello mga kabistak, dito kami matutulog as usual kasi super early tayo bukas. Yan po ang aming ginagawa talaga tuwing Thanksgiving and Korean New Year. So pinapapa-good night ko itong si Little Insoy sa kanyang lula. Ang kanyang lula nagsi-CR pa. Dati, familiar sa inyo, no? Diyan kami natutulog. Pero ngayon, dito kami sa kwarto para mamaya. Tingnan nyo, na-miss nyo ba ang art ni Little Insoy? Canvas, malaking canvas yan mga kabisdak. Pero sa ating bagong bahay, pinakiusapan ko talaga paulit-ulit si Little Insoy na hindi mag-drawing sa ating mga dingding. Wala mga kabisdak. Big boy na po ang ating Little Insoy. So dito sa kwarto kami matutulog para mamaya hindi magising si Little Insoy habang nagaluto at naghahanda kami ni Bianan. Early kasi kami naghanda guys, mga 5 a.m. So hindi na madisturbo, para hindi madisturbo ang tulog ni Little Insoy, dito kami sa kwarto para hindi masyadong maingay. Isasara ko lang yung pintuan para hindi niya marinig yung mga kasikas na kusina. Ang tagal naman ni Bianan sa nag-skincare pa siguro yan si Bianan sa CR. Ang tagal man lumabas, matutulog na kami. Pinapractice ko, sinasanay ko sila Little Insoy na mag-good night sa mga gula bago kami matulog. Bukas pala darating si Kunoon ni Kun Gumubo at ang kanyang anak si Kim Sudam. Ay, tagal man ni Bianan. Ay. So ito po ang ginawa namin kanina guys. Binalata na namin yung chestnut, and bukas ng umaga ito ang gagawin ko. Carrots and onion para sa ating japji. Ito para sa ating, galing po yan sa farm namin. Para sa ating tanggok. Ito po, pinalambot ko na ng 3 hours ang ating very small chunks ng beef. Papalambutin, no? Ang bango mga kabisdak. 야, 할머니한테 같이 가자. 같이 자자. 물고. 자, 할머니한테 인사하세요. 할머니. 인사해.
인사. 요새 인사 안 했잖아. 인사. 안 해주면서요. 인사. 할머니 안 해주면서요. 아이 똑바로 해. 그렇게 하는 게 아니야. 똑바로. 할머니 안 해주면서요. 매매. 똑바로. 차렷. 차렷. 할머니 안 해주면서요. 이거 뭐야? 할머니 안 해주면서요. 정우도 살자. 안녕히 주무세요. 먹을 거요? 좋아, 자자. 뭐해? matutulog na. 잘 자. 잘 자. 먼저 잘 자. 옳지. Good night mga kabisdak. See you on our next vlog bukas. Ama! Anne! Oma! Tingnan nyo ang aming unan. Ito yung unan mga kabisdak. Napaka-cute-cute. Sinaunang unan talaga nila. Ganito yung style. Tapos hindi po siya malambot. Hindi malambot. Katerno siya nitong ating mat. Ma! Yay! Buti pa itong bata at himbing na himbing. Pero ako mga kabista kapag naisip ko yung mga gagawin ko kinabukasan ay hindi na ako makatulog ng maayos talaga. So sa next vlog na lang po yung aming Jessa or Ancestral Rights vlog. So see you on my next vlog. Stay tuned mga kabisdak. Ingat lahat!